Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Himbing at tulog na tulog, mag-asawang Wena at Nino, hindi na malayang kinalawit ng demonyo ang kanilang uniko iho. Suspect, tiyuhin mismo. Alamin sa Kilos Pronto. O Ben, may tanong ako sa iyo. Ikaw ba'y gaano ka ba kahimbing kung matulog? Depende pag pagod na pagod ka. Pero mababaw ako kung matulog eh. Ah, ganon? Pag konting kaluskos lang. Ay, gising agad ako. Pareho tayo. Ganon din ako eh. Sa mga taong kapareho natin, laging jumpy. Oo. Pero ito hindi po to nakakatawa pong story nito. Dahil nga meron pong isa pong sanggol. Isang buwang gulang pa lamang pong sanggol ang pinatay po. Habang pong natutulog pong kanyang magulang, abay hindi napansin nila yung pagpatay sa kanila pong anak. Ba? Alam niyo kung sino po may kagagawa nito? Oo. Ala, tiyuhin lamang po ng bata. Panurin po natin. Pagiging ko. Dalbahay. Yati dalbahay. Yung magagawa ng ordinaryong tao, yung ganyan demonyo yung gumawa. Wala ng buhay ang isang buwang sanggol na si Mark Genesis na makita siya ng kanyang ama't ina sa higaan. May tama sa bunbunan ang sanggol habang tumatagas ang dugo sa kanyang bibig. 22 na Nobyembre, taong kasalukuyan, sa bahay na ito sa barangay 120 Caloocan, maaga raw natutulog ang mag-asawang sina Rowena Cornelio at Nino Porbile. Ipinaghihele pa ng ina ang sanggol na si Mark. Pero malamig na bangkay na pala ang sanggol nang magising sila. Nagising po ko, nakita ko po yung anak ko, papadidein ko sana. Pagtingin ko po sa anak ko, duguan na po. Pinakita ko po sa asawa ko yung itsura ng anak ko. Nagtatalo po kami ng asawa ko na kung nadaganan ba o nabaksakan ng kung ano-anong bagay, wala naman pong maaaring bumaksak. Ang masaklap, katabi nila ang bata pero ni wala man lamang daw ingay o iyak silang narinig. Habang nagbabangayan, sumabat daw sa usapan ang 5 taong gulang na pamangkin nila na itatago namin sa pangalang Alec. Kwento ng bata habang kinakausap siya ng barangay social worker. Nagising daw siya na madaling araw at nakita niya ang kanyang tiyuhin na pinagsususuntok sa ulo si Baby Mark. Nakita ko po si Tita Ryan yung baby sinapak. Sinapak yung baby? Paano din? Ang kinutukoy na batang si Alec na nakita niyang nanakit kay Baby Mark ay ang 25 anyos na si Ryan Cornelio. Tiyuhin mismo ng sanggol. Hindi matay sa ganyang kalagayan o pananakit ng kanyang sa sarili ko pang kapatid. Dinakip ng otoridad si Ryan. Sa tanggapan ng Caloocan City PNP, humarap sa crime desk team ang suspect. Maring itinanggi ni Ryan ang akusasyon laban sa kanya. Hindi ko alam kanino ko sabihin ito eh. Wala talaga akong kinalaman. Kung isipin mo, hindi ko gusto yung mapunta dito eh. Sa gitna ng aming panayam kay Ryan, tila lutang siya at sali-saliwa ang kanyang mga sagot sa amin. Iginit niya na ibang tao raw ang pumasok sa kanilang bahay at posibleng gumawa ng pagpatay sa kanyang pamangkin. May nakakita po sa inyo, mismong pamangkin nyo raw na 5 years old, nakita raw na ikaw daw ang gumawa ng
panununtok doon sa pamangkin mo? Ayun nga po yung kinakagulat ko eh. Siguro dahil sa bata yun, alam niyo naman no, pagka ganun. Kasi hinabol raw ako ng bayaw ko eh. Doon ako nagulat eh. Hinabol raw ako ng bayaw ko eh. Paano nangyari yun, di ba? Aminado si Ryan na lulong siya sa droga pero hindi raw niya magawa ang patayin ng sarili niyang pamangkin. Naharap ngayon sa kasong murder si Ryan Cornelio. Sa investigasyon, lumalabas na may galit ang suspect sa ina ng biktima. Madalas sila magtalo dahil palagi ang lulong sa droga si Ryan. Napansin ng crime desk na kakaiba ang pag-iisip ni Ryan. Ipinakita namin sa psychiatrist ang video interview namin sa kanya. Napagalaman namin na iniwan si Ryan ng kanya mag-iina. Ang lungkot at depresyong dinaranas ng suspect, binaling niya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. So, sometimes dahil sa tinding pangyayari sa buhay, ngayon, nade-depress sila. Dahil nade-depress sila, posibleng ang paraan nila para mag-cope sa sadness or depression nila is through using drugs. Posibleng tumindi yung anger nila or yung depression dahil syempre nagkaka-imbalance na yung brain nila eh. Isa sa maguguni-guni is yung tinatawag na visual hallucinations, command hallucinations na masama. Like yung pumatay, or magalit, or maging aggressive. Bagamat nagdurusa na ang suspect, hindi pa rin ito sapat bilang kabayaran sa pagpaslang sa kawa-awang sanggol na si Mark. Yung ginawa niya sa anak ko, pag nakikita kong gano'n, yung ginawa niya sa anak ko, gusto ko siyang talupan ng buhay, sunugin. Kahit patayin siya ng paulit-ulit, wala kang patawaran yung ginawa niya sa anak ko. Sinisisi mo yung sarili ko, ba't hindi ko siya pagtanggol? Ba't hindi ko siya napakasakit mo na ng anak, lalo sa ganung paraan. Masisisi yun na ganun pong reaksyon ng ama. Dahil po sa isang buwang gulang na bata ay makikita mong wala na pong buhay. Talagang kita nyo naman po itsura ho ng suspect. Talagang dapat hong matukhang na ho yan. Yun ang sinasabi ni President Duterte. Isipin mo kung ito lang ay paghahalintulad lang, analogy. Kung meron kang ganyang populasyon na 3 million, i-rehabilitate mo, tapos habang kinakausap mo, lutang, kung saan-saan nakatingin, para sa akin, kailangan mo ng palat, maghukay ka na eh. Pagkatapos, paghukay mo ng ganon, tinatakpan mo na lang. Kung ano yung basura doon, patag mo na lang. Di ba sabi nga ni President Duterte, kapag ang tao ay gumamit ng shabu na matagal na ng panahon, lumiliit ho ang kanyang utak. Yun ho, wala nang utak sa ginawa ho niya yun ang sinasabi natin doon sa mga nagagalit doon sa droga, sa kampanya laban sa droga. Pag kayo nagagalit, pagkatapos kayo'y nakakapanood ng ganitong klaseng story, ewan natin kung nagbabago ba ang inyong isipan. Hindi naman natin sinasabing yan ay justification na ginagawa ng pamahalaan. Pero paano i-rehabilitate yan? Although merong rehabilitation center eventually, paano papakainin yung mga potok sa buho ng kapareho ng ganyan? Banta sa iyong anak, sa iyong pamilya, ay makamag-anak, siguro sa iba pang mga makahalubilo niya sa lipunan, delikado. Papakakainin mo pa sa kulungan yan. Anyway, para ho mabigyan ho natin ng tulong dahil bukod ho sa psychological help na para do sa pamilya, masakit ho mawalan ng anak. Pero ito pong problema rin po nila, wala daw silang panlibing po dun sa kanila pong anak. Ilalapit ho natin ngayon sa Caloocan Social Development. Nasa linya ho ang Oversight Committee Head na naturang pong ahensya, si Roberto Quizon. Sir Roberto, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to, sa Kilos Pronto. Kasama po si Ben Tulfo. Magandang gabi din po sa inyo. Opo. Sir Robert, anong pwede ho natin maitulong ho natin? Dahil yung pamilya ho, sabi ho nila wala daw silang pera panlibing ho dito sa kanilang pong anak. Opo. Bali kanina ho, nung nalaman ko, pinapunta ko doon sa mga social worker natin. Opo. At parang may existing bill sila na 24,000 maabot. So, ilalapit po natin yan sa People's Day ni Mayor Roca Malapitan. Okay.
At kung kulang pa, mabibigay tayo ng referral, makikiri sila sa DSWD National. Oo, yun. Mabuti naman po at may tulong po ang Caloocan City Government. At bukod doon sa pagpapalibing po, siguro, Sir Robert, baka pwede ho natin tulungan at na mabigyan ho sila ng, ang tawag nito, yung parang psychological, para matanggal ho yung trauma. Dahil tayo ho, di ba, kapag namatay yung ating mga anak, masakit para sa kanila ho yun. Paano pwedeng social worker siguro po, no? Dalaw-dalawin ho sila? Apo, meron po tayo mga psychologists na pwedeng magbigay ng mga ganong klaseng therapy. Okay. Tapos sa pagpapalibing po, kasi nung na-interview namin, parang sa Manila po kasi siya ililibing. Okay. Doon po sa 24,000, kasama na po doon yung pagpapalibing. Bali, 4,000 po yun sa sementeryo. Tapos, 20 ata yun sa funeraria. Apo. So, kung mareraise po natin yung 24,000, okay na po. Yun na po yung ano nila. Malilibing na po, bayad din po yung funeraria. Okay. Sige. With that, Sir Robert, thank you so much po. Sa inyo pong tugon kagad dito po sa aming pong tugon para i-relay po ang problema ng pamilyang namatay po ng bata ko. Thank you, sir. Apo. Sige po. Salamat po.